So in case about sa pera na nakuha ng kanyang asawa na 5K galing dun sa politics na binili yung kanyang boto, puwede ba na isauli sa simbahan or mag-confess muna siya? Kasi yun lang po bro. Pakisagot, Brother Angel. Yes, unang-una po 'no, ang dami na nagtatanong diyan mukhang ako nga hindi ako naniniwala diyan, ba't ngayon talaga naniniwala ako binibili pala yung mga botong ganyan 'no. Eh, dito sa Japan 'di uso 'yan. But, kung tunay 'yan unang-una yung ano mo 'no, yung yung full knowledge mo tinanggap mo ba 'yan dahil gusto mo magkaroon ng parang suhol? 'Pag sinuhol ka talaga alam mo kinuha mo 'yan, ay kasalanan 'yan, you need to confess that. At ngayon saan mo ilalagay 'yan? So, 'yun ang problema ngayon kaya nga ang nangyayari ngayon, kumbaga ang mangyayari kasi diyan pagbibigay mo sa mahihirap o ibibigay mo kaya sabi ko po dati 'no, si Robin Hood ganyan, eh, 'no, magnanakaw siya tapos po bibigay niya sa mahihirap. Ang nangyari dun nagbibigay ka sa mahihirap, nagnanakaw ka naman. Kaya Santiago 2:11, diyan bibigyan natin ng idea 'to, para biblical naman tayo. Santiago 2:11 nga bro Jando, dito natin titignan yung sitwasyon niyo po, biblically. Ano yun bro? Santiago? 2:11. Titingnan natin dito, i-analyze natin. Sabi ganito, ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa iba pa, ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsasabing huwag kang mangangalunya, at siya rin nagsabing huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya ngunit mapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Yes, so ito linawin po natin kasi ako ganun, particular ko sa mga sinasabi ng Biblia at talagang pinagninilayan ko yan. So ibig sabihin yan, okay, ang dami kaya mga tao, hindi naman ako nangangalunya eh. Hindi naman ako na pumapatay eh. Pero maramot ka sa kapwa. Ngayon ganun din naman sitwasyon dito. Hindi na, ibibigay ko naman sa mahirap to eh. Pero saan galing? Sa suhol. Amen? Tignan nating mabuti ngayon. Yung suhol na yan, alam mo, no, sa isip-isip mo, may bad intention yun. Yung suhol na yung pera, hindi mo nga alam kung saan galing yun, kung galing ba talaga sa mabuti yun. Suhol nga eh, no? So yung suhol na yun, ibibigay mo ngayon sa simbahan, yung suhol. Tignan po natin, subukan nyo kay Father, ipagtapat nyo kung saan galing yun, kung ano sasabihin niya sa inyo. No, yun ang sinasabi, hindi ka nga nangangalunya, pumapatay ka, o hindi nga pumapatay, nangangalunya ka naman, suwail ka pa rin. So in other words, kung ibibigay mo yan, ang magiging problema, parang si Robin Hood po, magnanakaw siya pero ibibigay niya sa mahirap. Paano yun ninanakawan niya? 'Di ba? Paano ninanakawan niya? Nagbibigay ka sa mahirap, galing naman sa nakaw. Ganon din yun eh. So ngayon, nagbibigay ka nga sa simbahan, galing sa suhol. Amen? So kailangan pag-isipan natin mabuti yan. Dapat bang ibigay sa simbahan? Galing sa suhol nga eh. And in that case, medyo baka mas mabigat pa yun. Baka ninakaw lang niya rin yun sa bayan, kaban ng bayan. Ibinigay mo sa Diyos, galing sa nakaw tuloy. Amen? So ang pinaka the best yan kung ako sa inyo, although you can always ask additional advice for the priest, ang pinakamaganda wag yung gamitin yan, no, para hindi tayo pagka ginamit nyo na yan, in-enjoy nyo na, alam ko marami nakikinig ngayon, marami na nakatanggap ng suhol, delikado yan, you need to confess that. Pag sinabing suhol, yung palang intention ng politician sa'yo, iba na. Babayaran na yung karapatan mo. Patay tayo diyan, napakalaking kasalanan nun, binabayaran ka na para sa desisyon mo. No, so in other words, mas maganda of course isoli yan dun sa tao. No, kung gusto ko talagang willing ka na tatanggalin ang bahid ng kasalanan na yan galing sa politika, ibalik mo yan. Kaya sabi ko dati, wag niyo na lang tanggapin. Kaysa tinanggap niyo, ibibigay niyo rito, galing sa suhol, binigay niyo sa Diyos. Di po ba? So, pag-isipan natin, ang nakikita nating pinaka the best dyan is ibalik niyo sa Kanya.
Kasi kung ibabalik natin sa Diyos, galing parang 'di ba, parang galing ka sa nakaw tapos ibibigay mo sa Diyos. Parang, paano yung ano, parang paano naman yung ninakawan ng bayan, yun ninakawan ng bayan na yun mapunta sa'yo kasi ninakaw ng politician, napunta sa'yo, sinuhol niya sa'yo, ibibigay mo ngayon sa Diyos. Makatarungan ba yun sa Diyos? Galing ba sa mabuti ang pinag-ano mo? Kaya sa Biblia, biblically po 'no, biblically, from Old Testament yung binibigay na 10%, yung mga ani nila pinagpaguran po nila yon. Yung binibigay nung balo, babaeng balo, pinaghirapan nila yon, galing talaga sa hirap nila yon. Kaya ang bibigay mo ngayon sa Diyos galing sa malay mo ninakaw ni politician napunta sa'yo, sabi ang tawag dun accessory of the crime. Accessory ka, ginamit ka, binigay mo sa Diyos. Yun po kapatid 'no, mas pinaka the best diyan, una, ask the priest kung anong gagawin mo diyan sa pera, kung papayag siyang i-donate mo 'yan, well fine. Pero kung kaya mo pa ring ibalik 'yan sa kanya para sa kalinisan ng konsyensya mo, ibalik mo na lang po dun sa nagbigay sa'yo na nagsuhol sa'yo para iboto siya. Yun po. Good evening. Kasalanan ba yung pera na ibinigay ng kandidato, siya din naman talaga ang gusto mong iboto? Brother Angel, kasalanan ba daw yon? Yun na nga 'no, wala naman direct na ano yung ano natin, pero biblically sinasabi nga natin 'no, yung bakit kailangan mo pa ito nga may nag-ano rito, may nag-comment na, tinanggap daw niya, pero binili naman yung pagkain kasi wala siyang trabaho. So kung ano man ang reason natin kapatid 'no, sana 'no, sana maging valid yan sa Diyos kasi ang pinag-uusapan natin dito, yung tolerate ba, tino-tolerate mo yung isang taong 'no, manunuhol siya, tinatanggap natin habang nanunuhol. Palagay niyo po hindi ba natin tino-tolerate? Ibig sabihin pinapayagan natin yung magsuhol siya. That's the main reason there. 'Pag tinatanggap kasi natin 'yan, tinatanggap natin yung pagsusuhol niya. Kaya nga si Father Darwin sa mga nakikinig kahit ano bang ginawa niyo sa ano niyan, kahit kabutihan pa ginawa niyo, suhol pa rin 'yun. Kaya nga sabi ni kaya nga pinapaano ngayon 'yan, bakit inaano ni Father Darwin 'yan, vote buying 'yan. Kahit ano mang gawin niyo po 'no, ano mang ipaliwanag niyo rito, wala kaming pera, ginamit namin, kahit ano po yung dahilan ninyo 'no, it's still a vote buying. Talagang masakit ang katotohanan po. Ako hindi po kami nagsasabi rito ng ano, okey lang 'yan kasi hindi po puwede. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, sinasabi ng simbahan, sasabihin po namin, well, in a nice way, 'no, with respect. And kayo na po ang tatanggap nun kung tatanggapin niyo o hindi. That's a vote buying kahit ano saan mo dadalhin pa 'yan. Sa mga nakikinig ngayon na nakatanggap, "Ay ito ginawa ko, it's still a vote buying, yung binenta yung binili mo ng pagkain yan dahil galing dun sa pulitika, 'di ba? So nagkakasala ka ba? That's from vote buying, kayo na lang po mag-ano niyan kung nagkasala kayo, hindi. Kasi kumbaga, um, ah, tino-tolerate mo pa yung pinababayaan mo pa siya magkasala na suhol, imbis na pangaralan mo, hindi kami nagpapasuhol, 'di ba? Mahirap talaga yung pera yan, na nagugutom ka, binigyan ka ng politician, mahirap po talaga yon. Pero isipin mo muna, isipin na rin natin kung wala ka na bang ibang paraan para kumain, amen? Puwede mo ba natin sabihin sa Diyos, "Lord, kasi hirap kami." And tanong ni Lord sa'yo, wala ka bang pangkain na iba na way para kumuha ka dun sa vote buying money? Mahirap din, parang dati din binasa ko lang, hindi ko naman turong sarili, binasa ko. O kapag tumutulong ka, sabi ni Jesus, binabasa ko lang, 'wag mo nang ipaalam sa ano, 'wag mo nang ipaalam sa kapatid mo. Sabi ng iba, paano 'to? Yes, exactly. So 'yun ang mangyayari do'n, gagawa ka na lang ng sarili mo, sana tanggapin 'yan ni Jesus. So, lahat po ng sinasabi natin dito about yung mga nakatanggap na, kung nagtatanong kayo sa'min, 'yung nasasagot namin, vote buying 'yan. Kasalanan ba? Of course, kasi sinusuhulan ka, Suhol 'yan, bribery 'yan. That's a bribery kahit saan mo tingnan kapatid. Kahit ano, kasi pinabili ko ng ganito, it's still a vote buying. Kaya nga kinakasuhan ni Father Darwin yung nagvo-vote buying.
Kasalanan ba yung vote buying? Of course, ikaw pa parang sinabi yun nga 'no, parang pinagbenta ako ng drugs, yung pinagbenta ko ay iaano ko sa'yo, eh, di ganun din po yun. So, ayun nga confess niyo na lang para sigurado tayo, oo, and then kung dun pa lang sa konsensya niyo nakokonsensya kayo, eh, kaya kayo nagtatanong, tama? Kaya nagtatanong yung mga tao, "Ay ito po sinuhulan ako pero ito kasalanan ba yun?" Kaya kayo nakokonsensya is because alam niyo there is something wrong, 'di po ba? So, kasalanan ba yun? Confess po, tingnan natin kung ano sasabihin ni ano, tumanggap kayo ng ganito, so sabihin natin tanong mo na lang kay father kung ano yung ano niya. Yun po kapatid, Brother Wendell, good Okay, evening. good evening, Rogendo. At kung maalala niyo kaugnay sa sagot ni Bro Angel, um, isa sa mga sinampahan ng kaso ni Father Darwin na vote buying, ito'y kaugnay sa pamimigay ng sabon. Sabon lang na may pangalan. Oo. Anong layunin? Nauna namang tinatalakay yan ni Father Darwin para makorek talaga. Ang daming mga galit ni Father Darwin, pati na mga Katoliko na may inaasahan silang matanggap sa eleksyon, no? Pero dapat talaga maituwid ito. Malinaw naman sa batas natin na bawal ang vote buying. At delikado kasi 'pag ang kasalanan ay nagiging karaniwa na lang sa karamihan. Ito ang sinabi ko sa mga kasamang Katoliko, lalo na sa mga CFD. Ito ang pinaulit-ulit kong sinabi sa mga CFD. Kahit pa may mga Katolikong tumanggap sa vote buying, maliban sa dito sa amin mga 5,000, 4,000 umano ang natanggap, at maliban diyan meron pa silang card, medical card, na 'pag makatanggap ka ng card, ibig sabihin libre ka na sa ospital kung magkasakit. Oh, so napakaganda ano, ang offer nila. Pero dapat nating tanungin sa sarili natin at konsensya, ano kaya? Ikakatuwa kaya ito ng Diyos na ibinta natin ang ating solemn obligation sa pagpili? pap Sa i-ano lang pamamagitan ng natin Bro salapi. Wendell, bakit hindi sila magbigay nung hindi botohan? Oo, Oh, 'di ba? tandaan natin, kahit konti na lang na common sense, walang negosyante na maglatag ng kapital para siya'y, ah, ah, para siya'y di kikita. O ano bang layunin nila sa vote Hmm. buying? Imagine, mag mag magbigay ka ng ilang halaga o malaking halaga dahil umano gusto kang magserbisyo. Abay, malaking kontra 'yan sa layunin mong pagserbisyo. Binabayaran mo ang tao. At maraming ganito talaga sa ating panahon. Kaya kahit meron mang mga Katoliko, dahil bago ako nagpunta diyan sa Bohol, may isang lumapit sa akin na Katoliko, akala ko mag-surrender ng anting-anting. Sabi niya, Brad Wendell, mas mabuti nagkita tayo ngayon. Taga Tangub City." Sabi niya, "May isusuko ako sa iyo. Apat ito, apat." Ano yan? Akala ko anting-anting. Nilabas na siya kanyang pitaka, 4,000 pala. "Isusuko ko ito sa iyo, Brad Wendell. Tinanggap ng asawa ko, galing sa politiko." Sabi ko, "Hindi ako tatanggap niyan." Oo. Isusuko Binibigay niya. sa'yo. Isusuko niya sa akin, galing sa Yung politiko. suhol, galing sa Oo. suhol ibibigay sa'yo? Ibibigay niya sa akin. No, so ito ang dapat nating panindigan. Kahit meron mang mga Katoliko na tumanggap, malaki na kung ilan sa atin ang di talaga tumanggap. Yun po.
Ang daming nag-react at nagtanong tungkol doon sa suhol, may tumanggap, mayroong naggaganon, nagkasala ba daw sila, meron naman dapat ganitong ginawa na lang, ganito. Okay, wala tayo kasing basihan kanina. Okay, biblical tayo po sa mga nakikinig ngayon. Suhol is suhol pa rin. Kahit sabihin mong ikaw binoto mo pa rin yan, binoto daw niya yan, tinanggap niya, binoto niya. Doon pa lang sa pagsuhol niya sa'yo, matakot ka na. 'Di ba? Ba't binoto mo? Sinuhulan ka na nga. Ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan 'yan. Ba't mo binoto? Ikaw mismo na ano mo na nagsuhol siya. So may problema na dun sa politician na 'yan na iboboto mo. Yung pa lang mismong pagbibigay na pagsusuhol sa makikita mo na ugali ng politician na 'yun. Ba't mo pa binoto? Dapat nga nasira na sa sayo. Kasi daw binoto naman nila kaya kinuha, tinanggap mo yung suhol at saka binoto mo, di ibig sabihin yung nanunuhol na yun, binoboto mo pa rin ng manunuhol. Biblical tayo, Exodus nga bro, chapter, ang Diyos na nagsabi rito Exodo 23:6-8 bro Jando, Tagalog, English muna. Ayan, Exodus. Chapter, English muna, King James Version, chapter 23, verse 6, 8. Pansinin niyo yan biblical po yan, hindi po tayo nagtuturo dito ng walang dokumento. Ito sabi dito, 6 and 8, ang sabi, Thou shalt not arrest the judgment of thy poor in his cause, and thou shalt take no gift, for the gift blinded the wise, and perverted the words of the righteous. Ang lalim naman ito. Okay, so itagalogin natin para hindi MBB, Exodo 23:6-8. Okay, sabi dito, huwag ninyong pagkakaita ng katarungan ng mahihirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol, sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag daw tatanggap ng bro Jando? Ng suhol. Diyos ang nagsabing yan, biblical, sa lahat na nakikinig ngayon. Anong gagawin natin ngayon? Lahat ng tinanggap nyo, pinambili nyo ng pagkain, galing sa suhol. Sasabihin nyo rin na binoto ko naman siya, tinanggap ko yung pera. Sabi daw ng isang bishop, tanggapin nyo. Yes bro, Junri. Yung sa akin ba doon, Angel, nakita ko lang sa harap ng bahay ko sa may pintuan. Ikaw, bahala ka dyan, suhol pa rin yun. Ang dami nga nag-comment, yan. Iko-comment nyo pa yan, kukontrahin nyo, salita ng Diyos. Huwag kang tatanggap na suhol, saan mo mang gagamitin yan, suhol pa rin. Ibinigay ko naman sa simbahan, binigay ko suhol pa rin yun. Ba't kasi Bishop Villegas, nung noong 2016, sa panahon pa to ni Duterte. Tanggapin nyo daw. Narinig mo rin yun, di ba? Sabi ni si Bishop Villegas, kapag binigyan kayo ng politiko ng pera, tanggapin nyo. Suhol yun. Mali yun, kasi suhol yun So, paano yan? Dito rin daw, si Sok daw dito. Ewan ko sino Sok. Sok Villegas nga, si Sok Villegas. Yun. Villegas yan, Socrates. Tanggapin nyo. Parang sinabi mong okay lang ang suhol. Ang reason ni ang reason ni Bishop. Socrates Villegas doon, dahil nga daw yung binigay nila sa inyo naman yan Pero wag niyong ibenta yung boto nyo. Tanggapin daw pero wag ibenta yung boto. Yun ang kaya nga dati yung sagot ko niyan dati, natanong din ako niyan. Ang sagot ko, yung sagot ni Bishop, na tanggapin daw. Ang Diyos, ang nagsabi, huwag tatanggap ng suhol. Paano yan? Kaya nga, ang kasi dyan... Kailangan nila magtimbang, bro Angel. Sino ba pakikinggan nila? Para sa akin, opinion yan ni Bishop. Opinion Opinion yan niya sa sarili niya na tanggapin. Pero kung tingnan talaga natin ang batas, bawal kahit ano pa ang ibigay, kahit sabon pa, bawal talaga yan. So kailangan ang obispo manindigan talaga kung ano ang tama. Batas ng Diyos. At batas ng Diyos, bro Wendell.
Ang dami talagang ng Brother Wendell, Brother Angel, ang dami talagang nakarinig noon. Kahit ako nakarinig ako, sinabi ni Bishop yun. Sa ano kahit ako nakarinig ako niyan. sa media sinabi yun sa media, hindi lang sa social media, sa media talaga. Sa PPCRV siya noon, kasi siya ano sa PPCRV noon, siya ang ano tawag yan, yung parang nag-manage ba. So pumunta siya sa PPCRB, tapos in-interview siya at yun ang sinabi niya. Kaya, narinig ng buong bayan yun. Paano yan yung sinabi ng Diyos mo? Opinion niya yan. Pero kung ating tutuusin, pag-aralan nating mabuti, ang vote buying kahit pa bigas, kahit pa sabon, vote buying yan, itinuturing ng ating batas. Kaya isa sa mga kaso na isinampa ni Father Darwin sa isang politiko na nakaupo na ngayon ay kaugnay sa politiko na namimigay ng sabon na meron siyang pangalan. At lahat na nakikinig po ngayon, no, kayo nang bahalang gumawa ng excuse nyo. No? Kahit sinabi pa ni Bishop, kung ano man yan, so tandaan po natin, ang sinabi ng Diyos. Ako stricto ako sa ganyan. Pagdating sa ganon, kung ano yung sinabi ng Diyos, doon ako. Kasi pwedeng mag-opinion, sabi nga ni Bro Wendell, opinion. Ang dami nga yung bishop nga rito, sinabihan ko tungkol sa ano, kahit daw sino pwede, nagtanong ako tungkol sa sacrilege. Bishop na yun o nagtanong tayo, kasi may alam tayong konti, o nagtanong ako sa sacrilege. Sabi niya, for me, sabi niya gano'n, American na yun. I will give whoever wants to take the communion. Sabi ba naman niya, hindi na siya magsasalita kung nag-confess man o hindi, o tama ba yon? Yung iba naman, mga bishop din, mayroon daw nga bishop hindi naniniwala sa impyerno. May mga bishop din, okay lang sa kanila ang okay lang sa kanila yung mga albularyo. Ngayon, ito si ating mahal na Bishop Soc Villegas, okay lang daw yon. Ngayon, tignan mo sa Biblia, okay ba yun? Sabi, wag kang tatanggap na suhol Kahit sabihin mong hindi mo siya binoto, tumanggap ka pa rin na suhol. So sa lahat po nakikinig, may nagtanong dyan, narinig daw niya yon. O tapos yung iba naman, siguro maganda tanggapin ni boto. Ganun pa rin yun, isa suhol. Against the law of God, sabi dyan sa last na bro, ulitin natin, baka sabihin nila nagmamagaling tayo rito. Hindi, binabasa lang natin. Basa o libro dyan do para matahimik na yung mga nagko-comment. Sabi dito, huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. So hindi yan hindi yan bago. Lumang batas na yan noon pa. Diyos na nagsabi, si Yahweh nagsabi, Exodo pa, biruin mo. No? Biruin mo yan. Actually, next time, ko pa sa New Testament, pero wag na, yun pa lang. Galing sa Diyos mismo yan at word for word, suhol. Tapos sasabihin mo, sige, tumanggap ka, tapos ganito gawin mo. Tumanggap ka rin. Sabi ng Diyos nga, wag kang tatanggap O ngayon, nasa atin na lang yung paano yung interpret niya. No? Nakakatakot ang mag-interpret ng sarili sa salita. Ang salita ng Diyos, there's always tinatawag na sense of the scriptures. May literal. Meron naman symbolical. But there is always a literal. Literal yan. Wag. Pag sinabing wag, wag. Wag matigas po ang ulo Delikado kaligtasan natin dyan. Yun po bro Jando. Okay na yun.